Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay papasadahan natin, pag-aaralan natin ang huling naging laban ni Meow Meow dito sa katatapos lang na FIDE World Women's Team Championship na ginanap po sa Linares, Spain. At crucial ang kanilang playoffs, tinapatan sila ng Team Kazakhstan at pinangtapat sa kanya ay si Woman Grandmaster Lia. Nako, ito matinding laban ito. Gitgitan talaga. At pakita ko sa inyo mamaya ang standing na nangyari. Pero bago natin simulan ng kalmutan, ay atin munang sagutin ang puzzle na iniwan natin sa ating last upload. Maraming salamat po sa inyong palagiang effort. Congrats sa mga nakakita ng malakas na Queen F3 check. Harang ng tore, kakapturin ng tore, sabay bababaan lang ng check. Matchas. Okay po, congrats sa mga nakakuha ng tamang sagot and thank you sa palagi ang pagbibigay ng effort. Wala pa po tayong bagong puzzle ng pang November 30. Wait lang tayo. So wala pa tayong iiwang puzzle dito mga kamatsas. At hanggang ngayong araw lang ang ating registration ng paraffle this coming Tuesday next week. Live streaming natin ng ICC. Hanggang Sunday lang ang ang cut-off. Kaya tapusin nyo na po ang mga missions this week. And then, click the Google form link para makapag-register kayo. Konting fill out lang yon. I-upload nyo lang yung screenshot na natapos nyo yung task for this week na puno ang bar. Entry nyo na yon para may pag-asa po kayong manalo ng jackpot na 1,000 pesos, 500, and 5 tagwa 100 pesos GCash. Sayang yon mga kamatsas, no? Ira-raffle natin yon. Live streaming kagaya ng ginawa natin last week. Ayan, okay. Maraming salamat mga kamatsas. Patuloy tayong mag-training dito sa Internet Chess Club. Grabe dito. Alright. Bakbakang Meow Meow ang ginawa sa kanya ni Lia. Nag-Knight F3. Kumunat muna. Nag-Knight F6. G3. Aba, kinunatan. Strategically, mukhang ito yung sinabi ng team or coach ng Team Kazakhstan. Kunatan mo yan. Atakador yan. Bishop E7. Nag-D4. Castling. A3. Ano? Etong A3 medyo bago sa aking paningin. Usually po dito, kapag gustong pumunta talaga sa proper ng Catalan, C4 talaga ang tira. Kung ayaw naman ng Catalan, at least double fianchetto, gumaganon. Pero dito, nag-A3 muna. At nag-A5 si Meow Meow. Medyo tamang duda siya, ano? Okay, gets ko na mga kamatsas. Gets ko na tong A3. Kasi usually dito, ang sinusunod ng black, C5, bago pakawalan ang development ng Knight C6. Yun nga lang, ang pang-uutak nitong A3, pag nag-C5 kasi dito, na palagi ang ginagawa, kakapturin, makakatempo ang puti. Hanip, yung palang ibig sabihin. Pagka bumaba, alimbawa, gumanon, makakatempo ng development. O di ang ganda kagad ng forma ng bishop. Nakatempo kagad with B4. Ito palang A3, pang-abang pala sa C5. Ayun. Yung pala ang guhit ng kaniyang ibig sabihin, yung A3 na yan. Kaya nag-A5 muna dito si Meow Meow kasi natatanaw niya nga yun eh. Ngayon pwede na siya mag-C5, capturein man, wala nang sasalubong na B4. Okay, naintindihan na mga kamatsas, ano? Pero inunahan na, kinatalan na may A3, no? Medyo may mix ng something eh. Nag-C6 lang, nag-close variation lang si Meow Meow. Okay, para pagtibayin ang kanyang D5 pawn. Nag-Queen C2, Knight BD7, at nag-Rook D1. Yan naman ang lumalabas na maagang bagong luto dito ni Lia. Kasi po, ang madalas ginagawa dito ayon sa libro ay Bishop F4 at Knight BD2. Yan ang mga nasa talaan ng aklat. Pero itong Rook D1, bago. Nag-B6 lang. Siyempre, para bigyan ng development ang nakakulong na Bishop, Knight C3, Bishop to A6. Sa mga napapatanong po sa kanilang mga isipan, no? Na bakit libre yung pawn hindi kinakapture? Pag kinapture po kasi yan, madali lang kasing mabawi, magda-Knight E5 lang yan. Mababawi, may threat kagad dito, may pressure sa C6, madaling mabawi. Kapag kinapture naman yan, delikading. Magkakaroon naman ng malakas na control sa D5 ang puti. Kaya, hindi po kinakapture kahit libre yung C4 na yan. Nag-Bishop A6 lang, balik tayo. At nag-Knight D2, sinuportahan. Nag-Rook C8, E4, talagang basag na basag ang gusto dito mangyari ni Lia. Pinatulan na ni Meow Meow. Kumbaga parang nakulitan na, kinain na. At nag-E5, Knight D5, dyan talaga ang punta niyan mga kamatsasa. Walang atras dito ha. Walang atrasan ng pyesa. Kung pwede naman ang palaging pasulong, yan ang mainam at maganda at malakas na tira lagi sa chess.
pasulong, pagitna, yan ang mga palatandaan. Kumpara dun sa paatras, pagilid, laging pagitna, pasulong pa. Okay? Nag-knight DE4 at nag-B5. Ayan na, pinakapal na ni Meow Meow na talagang masecure niya na yung nakuha niyang isang pawn, hindi basta-basta mababawi. At nag-H4. Ayan. So, ito na yung naiisip ditong likot-likot ni Lia na, uy, 1 pawn down na ako. Kailangan gumawa na ako ng mga kalokohan ng atake dito. O kumbaga, tawag sa atin yan, uy, may mga kalokohan na. Nag-H6 lang pero para mapigilan yung paparating niya Knight G5, Bishop G5, at nag-Queen C2. Ayun, no, gumuguhit talaga ng plano. Ililipat yung Queen doon. Tapos may mga sacrifice sa H6 later on, mga ganong atake. Nag-Queen E8 pero talagang kumbaga sa natutunugan ni Meow Meow, naku, pupunta yan dito. Kailangan pumunta na ako dito. Nag-Queen E8 para pagka nag-Queen H5, sasalubungin lang po ng F5. Yan ang planong pang-counter dyan. Nag-Bishop D2. Sa isip dito ni Lia, naku, pag nag-Queen H5 ako, sayang lang, mag-F5. Abang muna ako, abang muna kung anong gagawin niya. Yun, kumbaga sa may mga pas-pas pa eh. Pass, Bishop D2, at nag-Rook A8, ayun. Etong Rook A8, okay, ready na para magbomba ng B4. Ayun, may nakikita akong ganun, ano? At nag-Queen G4, ayan na nga po. Umaatake. May Bishop takes H6 coming na. Obligadong umilag ang King. At nag-Knight E2. Naku, talagang pumaplano. Ibubuhos yung mga pyesa sa King side. Naglilipatan na. Nag-C5 na. Okay? Para talagang maramdamang lubos ni Meow Meow ang kanyang kalamangang isang pawn, kailangan na niyang maipalit yung pagka-double pawn sa C-file. Kasi double pawn pa rin eh. O C5 para pag nawala yan ay klarong may sobra siyang isang pawn. Kinain. Takes. Nag-Bishop B7 muna. Bakit po hindi kinapture yung pawn? Ano meron dyan? Mag-B-Bishop. Ay grabe, may ganun na pala. Pag kinain to, may ganun. Malalim ah. Paano kung gumanong? Kasi kung King H7, may check dito eh, di ba? O dito tayo. Para lang makita natin mga kamatyas. May Queen G4 check. Pag dito kasi lagi may sapul eh. O, obligado bababa, sabay gaganon. May panabla. May panabla. Natanaw yan ni Meow Meow, kaya pala eh. Naramdaman niya, no? Kaya ayaw niya munang capturein to. At ang ginawa niya ay Bishop B7. Ano kaibahan nito? Bakit hindi ba pwedeng capturein to? Nag-A4 para basagin muna. Okay, may mga ganun-ganun basag. Pero pwede pa rin daw mga kamatyas. O hindi na i-apply dito ni Lia. May ganun na siyang pangulit. May panabla. O ganun, di check, di ba? Pabalik-balik. O, pero try natin, what if mag-F5 dito? Queen takes, yung tipong magkiking G8 lang. Wala namang check sa G6 kasi mayroon namang control. Sabay ganun lang. Ha? Okay, may kain dito. O di ibaba natin. Baba natin para may depensa. Ay, may ganun. Yun pala ang sunod-sunod na combo nun, mga kamatyas. May combo pala. Kain, harang, check. Punta tayo dito. And then knight to F4. Ayan, may mga paislog na ganyan. Pero tingnan nyo po, evaluation bar. Naku, nakakatakot sa black yan. Lamang ang puti, Lamang ang puti. Yan ha, balik tayo mga kamatyas. Yung pala laman, maigi, nakikita natin. Pag C6 kasi, pag kinapture kasi, may capture dito, check. Ayun, makukuha yung bishop eh. Ayun, may laman talaga. Hindi nakita ni Lia yung bishop takes. Ang pinili niya A4. Kinain lang. Ganun pa rin, Ang tagal nung Bishop H6, kahapon pa pala yan. Ay talagang hindi napapansin. Bishop A6, Queen G4, Bishop C5. Ayun, Pwede pa rin ba to? Hindi. Pagka ginanto pala, kain. Teka muna. Sige, baka pwede pa ba to? Pag gumanon, pwede pa rin. Laging may panabla, may panabla. Laging may ganon. Grabe. Pag dito, kain dito, gaganon. And, naku, may Rook takes D5 na yata. Rook takes D5 na nga, sabi ko na eh. May ganon eh. Hanging pa yung bishop. Naku, ang tagal na pala nun. Grabe. Hindi lang kahapon. Nakaraang buwan pa. Grabe, may ganon na pala. Pero hindi nga nakikita ni Lia,
Parang nakapiring ang kanyang mata sa ganung idea. Nag-knight C3. Kinain. Takes. Nag-rook D8. O, wala na. Yung bishop na lihis na. Wala nang sacrifice. At kinain-kain, rook takes A4 at nag-bishop B6. Sinapatan muna yung depensa para hindi bumagsak. Kumbaga, lamang tiyan din yan eh. Rook A1 at nag-queen C7. Queen F3. Saan pupunta yan? Gaganon, makikipag-queen to queen. Nag-bishop C4. Queen C6. Talagang hinuli na. Kumbaga sa exchange para hindi na makapag-sacrifice si Meow Meow. Rook C8. Tumakbo ang bishop. Okay, hinamon ulit. Umiwas ulit. Kasi kung kakainin ito mga kamatsas, magkakaroon ng paspon. May panggulo na naman si Meow Meow, di ba? Yung kalaban kasi kilala siyang ganun eh. Magulo eh. Umiiwas talaga. Yun ang sabi ng coach eh. Kapag may mga ganyang gulo-gulo, iwasan mo yun ha. Bibigay yan, iwasan mo lang. Yun ang sabi ng coach. Nag-G6. Uy, bitin. Kaso may ganun yata eh. Teka muna. Bakit hindi kinapture to? Ano meron? Oo. Kakapturein pala to sabay tawa eh, no? May check doon. Check. Kasi pag gumanon, matchas doon. Pag humarang, may ganon. Ayun. Bitin 101. Mabibitin yung bishop. Walang sapat na pang depensa. Alright. Kaya pala hindi kinain yung pawn A5. At nag-king F1 lang. Nag-rook A8. Depensa muna. King E2. Tinulak na. Nag-bishop B5. Inatake. Dinipensahan. At nag-H5. H5. Nag-G5 lang para manatiling solido. Kasi kung kakapturein pawn, libreng pawn na yan, madali lang yan mabawi. Gaganunin lang yan. Pag nabawi yan, tutubo pa sa positional. No? Kasi yung H6 mawiwik. Nag-king F3. King G7. Time check tayo. Matagal pa ang oras nila, no? Hindi. Segundo na lang pag gaganyan ah. Tama ba? Nagbabago na. Segundo na nga lang. Segundo na lang, halos bullet na labanan pala nila. Rook C8. Bishop E4. Face-to-face tournament po ito ha, hindi online. Rook C4. May increment sila kaya nanganganak yung oras eh. Bishop D3. Natake ang tore. Bumaba. At nag-king E2. Okay? At nag-rook D8. Nag-F4. Kasi po ang threat ng rook D8 ni Meow Meow, tatagpasin kasi yung pawn eh. Magsa-sacrifice bitin yung bishop eh. Kaya nag-push na ng F4. G4 lang. Nag-F5. Nagsusumugod. Bishop F2. Ayun. Bishop F2 by Meow Meow. Ayan na naman. Atake sa G3. Pag kinain po kasi anytime may bawi naman sa bishop. Check. At nag-check. King F8. Bishop D2. Ayun. May atake. Bishop D4. Tinarget ang E5. Tinarget ang B2. Check. Kinapturan. King G8. At nag-rook B1. Dinipensa ng B2. Rook D5. Ayan ang gustong pang capture sa E5. Rook C1, may check sa ilalim. Check muna. King D2, and then nag-bishop C5. Hinarangan yung paparating na check syempre. At nag-rook H1. Check. Check ulit. King C1. Bishop D5, threat muna sa tore. Bishop F4, kumounter si Leah. At nag-A3. Naku. Kinain. A2 muna para magpo-promote. B3 para suportahan, di makapromote. Check. Chumek muna, gumanon, and kinain na po. Grabe itong endgame battle na ito. Bishop pair endgame. Bihira itong mangyari, no? Usually kasi pag umabot sa endgame, alin man sa mga bishops na yan na exchange yan di ba? Dito buong buo, pareho pa. Bishop D6. Another good move by Meow Meow. Hindi po pwedeng kainin yan, magkuqueen, no? Check. Check muna, gumanon, iwas, at na-capture yung pawn G3. Ayun, may panggulong isang paspo na naman doon. Nag-B4, Bishop F2, ayan na naman. Iwas na naman obligado, nakulitan na yung kalaban, dumulo na. Dito na nga ako. Ang kulit mo. Ayan, G3 na ko, ito na po ang paparating. Yun lang ang malaking problema dito. Yun lang ang malaking problema. At nag-Bishop F1. Ayun. Takes. Okay, ayun na ang nangyari. At dito po nag-resign dahil lamang ng isang bishop, babagsak na rin yung pawn, makukuha yung pawn later on, yan hindi makakapromote yan, mapipigilan yan, resign, suko na po dito si WGM Leah ng Kazakhstan. Okay? Napakaganda po ng kanilang ng standing kasi ang China po third place.
Okay, natalo kasi ang China sa Team FIDE. So, ito pong standing nila oh. Not bad for playoff, nag-third place sila. Alright, and then definitely plus rating din dito si Meow Meow. Abangan pa natin yung mga ibang pasada pa na magiging performance dito ni Meow Meow para masubaybayan po lalo na ng mga fans si Meow Meow pagdating sa mga atakihan, mga sacrifice like Mikhail Tal style, o di ba mga kamatsas? Okay, at tuloy-tuloy po ang ating Kamatsas Friday night. Sali na po kayo mga kamatsas. Every Friday po yun at 7 p.m. Ginagamit natin ay Leeches Platform Online Tournament. Automatically pinipare po yun ni Leeches. And every after 3 days ang releasing natin ng prizes just in case manalo po kayo o pala rin kayo sa mga top pointers natin. Top 1, top 2 points, top 3 points, top 4 points, top 5 points. Kahit na 1 point ka lang, may chance kang manalo ng GCash. Okay mga kamadyas, and again, habol pa po kayo sa ating paraffle. Hanggang ngayon na lang, Sunday ang entry of registration doon. Tapusin nyo na po yung missions at mag-register na kayo, mag-fill out na kayo ng Google form na makikita nyo sa comment section at sa description below ng video na ito. Maraming salamat po mga kamadyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.